Guys, maisingit nga pala natin, dumating na ang yelo. And ito ay ilang beses na namin nagamit. Kung natatandaan nyo guys, nag-vlog ako ng ice scooper. So naputol kasi yon. Ipapapap ko dyan kung ano yung itsura nun. Pero eto guys, nung makabalik na si daddy dito, after ng trip niya, binili niya ako ng ganito. Kasi ito ang kagandahan, walang dugtungan. So walang mapuputol, buo siya. At saka parang galvanized ano siya. Iaano ko na lang din yung description. So ito yung ganito yung magandang bilhin nyo na klase ng ice scooper kasi mas matibay. Hindi pa sasakitin ang ulo nyo. Tsaka talagang makapal. Alam niyo yung sa gadgara ng yelo, yung traditional, yun, ganun yung klase ng metal niya. Tapos, straight siya. Wala siyang dugtungan. So kaya matibay, tapos maganda pa, handy. So mas maganda to na pang ice scooper. Okay, kaysa dun sa stainless na nung nakaraan na binlog ko sa inyo, matagal na panahon na. Mas maganda to. Okay? So, ilalagay ko yung link dito, umorder kayo. Kasi kung nagre-repack din kayo ng yelo katulad ng Mami Park, this is much advisable ice scooper. No? Grabe. Nasa 200 plus lang to, guys. Mura to. Tatagal, mas maganda. Kaysa dun sa nabili ko na mas cheaper yung price, kaya lang, hindi naman tumagal sa akin. So, losses, di ba? Hindi na pakinabangan na mas matagal. So, ito ang ganda. So, kayo umorder kayo nito, ha? Oy, ayaw, kamusta kayo dyan? So, bago tayo magsimula at mag-shout out, syempre may unboxing moment tayo. At lang araw na nakalagay ko dito, hindi ko pa nabubuksan. No? So, kahapon nga, ay kasama natin si Beshi, Sunday, 19, July 19. Nag-date kami ni Beshi. Actually, guys, 18, Sabado, kami ni Daddy Park ang nag-date. For 2 years mahigit. The last time na nag-date kami, ako pa yung nag-ayanong place. I mean, ako yung nagka-idea, no? Na sabi ko, Daddy, tara labas tayo. Meron akong ipapakita sa iyo na bagong cafe na discover nila Beshi. So that was 2 years ago mahigit. Kasama ko una doon sa ano na yon ay si Beshi. So hindi ko na yan, guys, kasi ang tagal na nun na wala na sa akin yung mga picture. So yun yung last. Kasi kapag kami nadi-discover kami ng mga kapihan, mga cafe, ganyan, si Beshi, sinasabi niya yan sa akin. Kaya pagka lumalabas kami, pinupuntahan namin. Then, ang susunod ko niyan, aayain ko si Daddy. Kasi mahilig nga kami sa cafe ng Daddy. Then, yun nga, nabisi nga kami dito, ganyan. Last Saturday, inaya ako ni Daddy mag-date. Sabi niya sa akin, nung gabi, Friday ng gabi. Ano daw? We have lunch date tomorrow. Dinala niya ako sa lugar kung saan ako literal na lumaki at literal na nakatira way back when I was a kid. So, lagi, yan ako dyan yung picture. So, ang pangalan ng place is Martinez One Place ba yun? Saan dyan? Literal na yung establishment na yan ay pag-aari ng kamag-anak namin, kamag-anak ng tatay ko. At talagang literal nung araw ay nandyan ako. Bahay yan nung araw na napakalaki. Parang mansyon na may matandang nakatira dyan na inabutan ko na mag-isa. Tapos lagi niya akong pinapatawag. Tapos tinutulungan ko siyang mamitas ng chiko, mamitas ng atis, kasi maraming prutas dyan. Then, maglinis-linis. May pinapatawag siyang naglilinis kasi sobrang laki talaga ng bahay niyan. As in, may hagdan na napakatarik. Tapos, alam mo yung mga kwarto, paligid, yung mga typical na nung araw ng mga mayayaman. Di ba sa pelikula kapag nasa ng mama, yung mga ganon. Ganun yung bahay. Yun. Tapos, until such time na namatay yung matanda, and then hanggang sa itong mga nakalipas na taon, kasi matagal na rin akong wala dun sa lugar na yon. And, yun nga, dinemolish na, and then they turned it into commercial space. Yun. So, no one knows about me there kasi bata pa ako nun eh. So, siguro kung magpapakilala ako na hindi ko sure kung may mga nangungupahan doon kasi meron doon, may mga butik doon, tapos sa taas, dinala ko ni Daddy sa Vietnamese restaurant. So, hindi naman siya ganun super ka-authentic like sa Vietnam talaga. But, okay na rin. Not bad. Parang ganun yung ano namin. So, syempre, di ba? Pero, syempre maging honest tayo. Alam ko naman sa mga kadugo namin yun. No? But hindi naman kami super close din sa mga kadugo namin yun. But it doesn't mean na na hindi natin ipupush yung business, syempre. Not bad sa ano. Ang suggestion lang ni Daddy dun sa lugar na yun, sa Vietnam na yun. Kasi marami dong ornamental plants na nakasabit. Yung parang nakalagay sa mga ganito, guys. Ito paglalagyan natin ng mga alas to. Mga ganyan, maliliit as ornament. Sa Vietnam kasi, yung kanilang mga herbs and spices, nakatanim. Tapos makikita ng mga customer. Doon sila literal na kumukuha ng pang-garnish, sa niluluto nilang dish. Ganon. So yun. So eto, tatlong ganito ang ating nakuha. Tatlo, yan. Kasi wala na tayo. So yun. Sa madaling sabi, ng Sabado, dinita ko ni Daddy. And then, we drive ng mas malayong way. Kasi, kahit paano gusto pa namin spend time together. Kasi once na bumalik kami dito sa tindahan, syempre, back to normal, gano'n. So, it's good. It's good na yung may mga ganun tayong
Kung paminsan-minsan, sabi ko nga sa inyo, ngayon, mas focus ko ang family. Mas focus ko yung relationship namin, buong pamilya. Kaya naman, nakakatuwa kasi nga, pwede kami mag-plan na mag-date ng daddy, ng kamilang dalawa, kapag ang mga bata ay walang pasok. Kasi they can able to take care this door, take over. So, si Kauri naman yung nag-take over that time. So, happy lang ako sa mga anak ko kasi, Mami, saan kayo galing? Sabi ko, inaya ako ng daddy mo na mag-lunch out. Kaya pala sabi ng daddy, I'm going to take out your mom in lunch. Lunch out, sabi na lang. Kaya pala, sabi ng Kauri, oh, nice. Magandang gesture din yun, guys. Kasi kapag nakikita ng mga bata yun, meaning, yung pagpapahalaga sa mga kapartner natin. So, kapag sila naman nakapag-asawa na, kapag sila naman nagpamilya, so, halimbawa, si Kier, nakikita niya yung gesture na gano'n, na si daddy, dinidate dapat ang asawa, or lumalabas dapat paminsan-minsan mag-asawa, gano'n din ang gagawin niya sa mamanugangin ko, diba? So, parang kumbaga ba, tayo na yung magiging role model ng mga anak natin. Sabi nga nila, kung paano pinalaki ng magulang ang kanilang mga anak, most likely, ganun din ang kanilang ipapakita o igagawi kapag sila naman yung nagpamilya. Yun. Pag-alam ng mga anak ko, strict. So, okay, back doon sa about date day. Then, the next day, Sunday, kahapon yun, July 19. Kami naman ni Beshi ang nag-schedule ng day. Ay lumabas tayo. Okay? Dito sa yung, pwede ba sa rough road, yung huli nating vlog, no? Pwede ba sa rough road yung ating, e-bike? At binigyan ko na kayo ng prices dyan. So, shout out lang natin yung mga nag-comment. Sabi ni Marites Galiera, ang ganda talaga ng ganong setup. Masisipag at responsable silang mga bata. Ang galing nyo pong magpalaki ng mga anak. Hindi perfect, guys. Hindi perfect. Pero masasabi kong kahit papaano ay maganda yung inano ko sa kanila. Hindi ako perfect. Sabi ko nga sa inyo, nagmumura din akong nanay. Pero kahit papaano yung discipline, if I will compare it to other. Pero hanggat nari kasi ako magko-compare kasi sino ba tayo para mang-husga ng style ng pagpapalaki ng iba, di ba? So, burden nila yon, di natin burden yun. But if talaga, sasabihin ko, kahit pa paano, isa sa bagay, minsan alam nyo kapag hindi ko sila masupil, tatanong ko si Daddy pa, parang hindi yata ako naging mabuting nanay, parang kulang yata yung effort ko, kasi bakit sila ganyan? Thinking and knowing na I've been there being a teenager. So, sabi ni Daddy, that's teenager thing. Parang ikaw lang yun. Rebellious ka minsan. Maano ka minsan. It is because it's nature. Ang importante lang, nandun tayo to guide them. Ganun lang. Pag nasasagot ako ng mga anak ko, dala ng buso ng damdamin nila, sama-sama na ako. Parang feeling ko, hindi ako naging mabuting na. Sobrang ganda nito, guys. Ang cute. 300 plus lang ang deal ko dito. Meron pa. 300 plus lang ang deal ko dito. Wala akong makitang mura at maganda na deal yung nakagarapon na 50 or 120. Usually, di ba, naka-jar? Eto, basket. Ang ganda. So, feeling ko, kuha ako ulit. Mag-ipon naman ako ng basket. Pag nakaipon ako nito, maganda ito ipamigay sa amin. Lalagyan mo ng mga items sa mga super, customer mo talaga, pamasko. So, ang ganda nito, guys. At ang laman nito ay 50 pieces yata. 50 or 120. Ang dami niya Wala, ipapapap ko yan. Ang ganda. At saka matibay, guys. Yung basket niya. Imagine niyo, ganyan. Ang cute. Yung ganito niya, maganda yung pagkakain ng plastic. Ang cute. Ililipat ko na lang yung egg sa garapon na clear. Kasi doon sa mga malalaki kong garapon na jar, yung mga jar ko na plastic. Kasi hindi masyadong visible dito. Ang ganda. I like that. Ha? Wala, bebe. Ayan. Ito naman ang next. So, shout out tayo ulit. Ellen Pilar, ang cute naman ng e-bike niyo, Mi. Di rin ako marunong mag-drive, pero marunong na lang mag-bike. Manifesting, Mami, always watching you po. Love you too. Ayan. Then, next is Queen Chica. Good morning po. Arlene Gonzalez, hi Mami Park, as in wala talaga akong alam mag-drive, pero tingin ko naman kasi ay madaling matutong mag-drive ng 3 wheels kaysa sa single motor. Actually guys, advantage ang hindi kayo marunong mag-drive ng motor, and disadvantage din. Alam niyo kung bakit, di ba marunong mag-drive ng motor ng single na motor si Mami Park? Ang advantage niya is more or less maano ka sa kalsada, medyo malakas ang loob mo dahil
nag-drive ka na sa kalsada, no? Lalo na sa mga traffic situation, ganyan. Alam mo na ang mga traffic rules, as well as yung mga possible na mga chaos na at yung mga tali-talinuhan ng mga motorista sa daan. So, alam mo na yung ugali nila. Na lagi nilang gusto ang dumaan sa alam mo yung dito sa right side, bawal ka kasi mag-overtake sa right side. Ang rules sa overtake ay laging left side. Pero napakatitigas ng ulo ng mga motorista, yung mga single motor. Talaga kung hanggat makakasingit sila, sisingit talaga sila sa right side. Ang right side ng pag-overtake, suicide, ano yan? Suicide, ano yung tawag ni Daddy? Suicide ride or suicide driving or suicide side. Pero ang mga Pilipino daw, napakahilig na mag-overtake sa right side, which is the rules is, and international rules is, left side ang pag-overtake. Ang daming matitigas sa ulo. So yan, more or less alam mo yung rules sa kalsada, alam mo ang lane mo, alam mo yung kapag ka may paliko, anong lane ang ite-take mo, same lane pa rin ba, or sa kabilang side. So, meron ka ng knowledge about road rules. May knowledge ka na tungkol sa mga tali-talinuhang mga ma-encounter mo sa kalsada. Unlike nung wala kang alam. At all. No? Then, eto pa. Ang kagandahan ng may experience ka na sa pagmumotor, mas madali kang makafamiliarize ng functions ng mga buttons and mga lights, mga feature. Konti na lang yung adjustment mo ng paggamit ng mga feature nung bike. At sa tingin ko kahit anong sasakyan. Kasi ma-irrelate mo siya. Halimbawa, sa single motor, ang gas niya is, di ba, sa ganito. Pero kapag ka sa sasakyan na steering wheel or kaya kahit e-bike na steering wheel, may dalawang apakan sa baba. Isang gas, isang preno. Pero sa motor, ang gas at preno ay preno sa isa, may prenong harap at likod and then may isang gas. So, kumbaga ba parang isinasalin mo lang yung knowledge mo, nire-relate mo lang doon sa isang klase ng sasakyan na kung ano yung version niya. Halimbawa, kung sa motor, ito yung gas, kapag ka 4 wheels, ang gas dito sa paa. Ganon, di ba? Yun, may re-relate mo. Mabilis kang makaka-relate ng or maiko-connect mo yung natutunan mong paggamit ng motor sa paggamit ng ibang klase ng sasakyan. Marami pang mga positive or advantage ang pagkakaroon ng experience na mag-drive ng motor, then magpa-practice ka or magda-drive ka ng ibang klase ng sasakyan. Specifically na or one of na is yung e-bike. So, doon tayo guys sa advantage ng wala kang experience ng kahit anong sasakyan or kahit anong motor tapos magda-drive ka ng e-bike or kahit anong sasakyan din. So, ang advantage ng zero knowledge ka is lahat aaralin mo at may memoryahin mo. Mas wala kang, sa totoo lang, hindi, para sa akin, hindi masyadong ganong kadelikado yung ganong, that's nag-aaral ka. Yun yung advantage niya for me, na wala kang kaalam-alam. Alam niyo po kung bakit? Kasi i-compare natin siya doon sa, meron ka ng alam na magpatakbo ng any sasakyan, tapos halimbawa, lisensyado ka na din. Then magpa-practice ka ng another kind of car, kahit e-bike pa yan or what. Yung muscle memory mo sa nakasanayan mong sasakyan na i-drive, nagmamanifest doon sa pagdadrive mo ng bagong sasakyan. So, i-example ko na yung sa part ko. So, nasanay kasi ako, yung muscle memory ng mga kamay ko, ng utak ko, at ng paa ko, ay sa motor lang nasanay. So, kaya nung nag-aaral ako ng e-bike, ang nangyari is, preno ako ng preno sa manibela, ang preno pala ay nasa paa. So, kaya, imbis na kailangan kong magpreno, na arangkada pa ako. So, napakadelikado nun. So, kasi, kung makadisgrasya ako, tapos lisensyado na ako, kasi nga, hindi ka marunong mag-drive. Nagkataon kasi na meron kang panibagong klase ng sasakyan at iba yung kanyang style, yung mga functions niya, na iba, no? Kasi eventually naman natutunan ko. Kaya lang, kung maka-aksidente ako, tapos meron akong lisensya, may possible na madami ang lisensya ko ma-confiscate or kaya naman ay hindi ako makapag-drive na or syempre kung may madisgrasya tayo babayaran natin, di ba? So yun yung disadvantage naman nung may alam ka na tapos lilipat ka sa ibang klase ng sasakyan tapos nalipat-lipat yung mga functions yung muscle memory mo nahandoon sa nagmamanifest dun sa bagong sasakyan. So, kaya mahalaga na dapat ay matutunan muna. Although, kahit sabihin pang, tulad ni Enwa, diniscuss naman niya lahat ng functions, no?
i-compare niya sa motor na nakasanayan ko, still when you are in practical driving, no, hindi mo agad-agad yun maaalala na, ay, ang preno nga pala sa paa na, hindi na pala sa kamay. Hindi ganun agad-agad. So that is why you need more practice and space na pag magpa-practice ka safe, na wala kang mababangga, wala kang, you know what I mean, diba? So pag kinumpare mo yan, doon sa wala literal na alam, no, tulad niyo, Ma'am Arlene at Ma'am Ellen, wala talaga kayong kaalam-alam, magpatakbo, tapos aaralin niyo yung e-bike. Mas maganda yon para sa inyo. Kasi, literal na, wala kayong muscle memory na magmamanifest. Ang tanging gagana sa inyo is kung ano yung itinuturo sa inyo, yun ang tatandaan nyo. Unlike sa amin na meron ng alam, ewan ko, ito kasi yung experience ko ha. Unlike sa akin, alam ko na nga na sinabi ng ang preno ay sa paa. Pero dahil sa yung muscle memory ko, automatic, kamay, naghahanap ako ng preno sa kamay, which is wala ng preno sa kamay, yung e-bike ngayon. Diba? Dahil sa kay Gray lang merong, sa single motor ko lang na merong preno. So, yun ang naaalala lagi, nag-automatic. Kasi pag driver ka na, minsan, kahit nagdadaldal ka habang nagdadrive, kumakanta ka nagdadrive, matik yung mga muscle memory mo ang gagana. Kung bakit hihinto ka, kung bakit may traffic, hihinto ka, kahit kumakanta ka na, nag-overtake ka pa. Kasi, may muscle memory ka na. So, yun ang disadvantage nang may alam ka nang i-drive na motor, tapos lilipat ka sa e-bike, na ganun, yung muscle memory ang magmamanifest. So, kaya kailangan practice muna. Unlike dun sa bago pa lang, talagang, alam nyo, wala kayong ibang alam na preno, kundi paa. Kami, ang isip namin, yung mga alam sa motor, ang isip ko lagi, ang preno, nasa kamay. So, it took 2 days, it took 1 day, 2 days before ko talaga, before na, nag-ano na sa muscle memory ko yung, pag e-bike, ang paa, ando ng preno, ganon. So, kapag ka naman ang e-bike nyo ay steering wheel, usually, dalawa ang apakan yan sa baba. Gas, syempre hindi gas sinabi ko lang gas, electric nga, di ba? Gas at saka preno. So, kaya, ang laging bili ng daddy, kapag ka ganun ang sasakyan, or ganun yung style ng, isang paa lang, right foot lang lagi ang pagaganahin. Hindi pwedeng dalawa pag gaganyanin mo. Isa lang, kasi baka mamaya, makapakan mo aksidente, ay yung gas, imbis na preno. So, kaya laging isa lang. But however, hindi ko naman yan nagamit, yung ganyang klase ng paggamit sa paa na dalawahan, dahil hindi naman ako nagtuloy-tuloy matuto ng van, dahil until nabenta na siya. So, yun. Sa ating kasing Warrior and Warrior ay isa lang ang apakan, kundi preno. Dahil ang kanya namang gas ay nasa kamay, no? Nasa manibela. So, maliwanag po ba? So, meron kasi tayo ditong halimbawa, eto. Apat, di ba? Apat yan. Eto, NWOW NWOW pliers, apat ang gulong. So, eto, dalawa ang apakan nito. Isang preno at saka isang gas. Tapos, ang liko nito at atras or ere. Ito yung steering wheel ang gagamitin mo. So, ito yung ating Warrior. Ayan, ito yung Warrior natin. Isa lang ang apakan nito, kundi preno lang. Kasi nga, nasa manibela ang ganon. So, as well as doon sa mga other model na 3 wheels, no? Na di ganon. Okay? So, sana na-gets ang ni Mami Park. So, be? Okay, wait lang. Halimbawa, itong motor, electric nga lang to, version ng NWOW. Oh, syempre, ang preno niyan, nandito sa manibela. At ang gas, no? Nandito sa manibela. So, diyan ako nasanay, no? I mean, parang parang Mio. Doon ako nasanay. Actually, nakadrive ako ng semi-automatic na motor kasi dati nagta-tricycle ako. Semi-automatic yung motor, pero may sidecar tricycle. Kaya marunong din ako magpatakbo ng semi-automatic. Hindi ko nga lang alam kung kaya ko siyang i-drive yung semi-automatic ng single siya. Kasi sanay ako ng meron siyang sidecar. So, hindi ko na-experience i-drive yung semi-automatic ng single lang. Then, yun, Mio. Okay? So, again, ito yung sasabihin ko. Minsan, advantage yung wala kang alam at all. Tapos mag-aaral ka ng e-bike o mag-aaral ka ng ibang klase ng kahit anong klase ng sasakyan. Kasi, walang nagmamanifest na muscle memory sa iyo para makakumit ka ng aksidente. Dahil, literal na virgin ka. Fresh ka. As in, wala kang, inosente ka, ganon. Hindi katulad namin na dahil may nakasanayan kaming ibang sasakyan, nag-practice kami ng paggamit ng ibang klase ng sasakyan, pinaprocess pa namin yung aming paglipat ng pag-iisip na ay pagdating sa preno, iba na yung functions niya dito sa ganitong sasakyan. Pagdating sa gas, iba na yung function niya, iba na yung haapakan mo or hahawakan mo. Merong mga scenario naman, halimbawa sa 4 wheels. Usually, mga marunong sa 4 wheels ay marunong sa ibang klase ng sasakyan na 4 wheels. Mas madali sa kanila. Wala halos manifestation ng pagkakamali na makukumit. Kasi
usually ang features ng 4 wheels ay nasa other features ng other model ng 4 wheels, no? Unlike doon sa galing ka sa 2 wheels tapos magti 3 wheels, or galing ka sa 2 wheels tapos magpo 4 wheels ka. Meron naman mga scenario na nag-drive ng fully automatic na or automatic na sasakyan na 4 wheels, and then nag-drive ng manual. Konting practice na lang yung gagawin nila, no? Hindi katulad ng actually mas less practice nga lang ng konti yung mga medyo may alam na sa sasakyan, sa road rules. Okay, another information. Kapag ka may experience ka na, at lalo na lisensyado ka na, usually, ang advantage naman sa'yo is may alam ka na sa road rules. Alam mo na yung traffic rules, road rules, no? Meron ka ng idea sa mga talitalinuhang kapwa motorista mo. So, always, isa sa napaka-delikado at napapansin namin ng Daddy Park na ugali ng mga Pilipino na rider is yun bang guys, yun bang napakahilig nila sa side ng suicide road. So, ano ba ibig sabihin ng mga Park? Ang hilig ng mga motorista na mag-overtake sa right side. Sa right side po ay bawal mag-overtake. Always on the left side. Yun po ang rule sa kalsada. Pero mga Pilipino, syempre, hanggat makakasingit, na akala mo lagi natatae at nagmamadali, na akala mo lagi nakikipag-unahan, race, no? So, lagi na lang nasa suicide route or right. O yung lagi nasa kanan or sa right side. So, maling-mali. So, ang kagandahan na may experience ka na at nakapag-seminar ka at nakapag-lisensya ka, most probably, alam mo yung mga road rules, traffic rules, ang batas, no? Tatandaan, no? Ignorance of law, excuse no one. Diba? So, kahit di mo naman sinasadya na hindi mo alam dahil sa may nakumit ka na pagkakamali, hindi ka excuse. Then, eto pa. So, kung may rules, kung alam mo na sumatotal yung mga rules and regulations, mas maya-apply mo na agad-agad yan sa bago mong aaraling sasakyan. Hindi katulad naman ng zero knowledge, no? Ito naman yung disadvantage ng walang experience at hindi pa nakapag-drive noon pa sa talagang kalsada. I-apply mo pa lang yung road rules. So, sa totoo lang, kahit may mga lisensyado na at may mga professional, may hawak na professional professional ID ng driver's license, ang BOBO pa rin nila sa kalsada. Napakarami namin na-encounter na ganyan sa kalsada. Ang BOBO pa din. So, kaya nga meron tayong sinasabing, merong marunong mag-drive, pero hindi magaling mag-drive. Ang kasama sa magaling mag-drive ay marunong sumunod sa batas. Hindi lang sa diskarte, paano mag-drive, kundi yung marunong sumunod sa batas, traffic code, sa batas, kalsada. So, yon. Okay? So, yun naman yung disadvantage ng mga walang alam at all, kasi yung rules sa kalsada, yung mga regulation, mga batas. But madali na lang yun matutunan eventually, honestly, no? So, hindi kami nagda-drive without license. So, kahit sabihin pa na hindi naman, ang e-bike ay hindi katulad ng mga usual na sasakyan. So, nagda-drive kami, nagdadala kami pa rin ng lisensya. So, yun, guys. Siyempre, nagalaw, kumakain ng Daddy Park natin dito sa daga. Okay. So far, yun yung masasabi ko. Yun yung mga advantage and disadvantage ng no knowledge at all when it comes to driving anything, and yung merong knowledge na sa pagdadrive somehow ng iba't ibang sasakyan or ng kahit motor lang. Ano? So, it's totally fine, Ma'am Arlene and Ma'am Ellen Pilar, and to everyone. It's totally fine na wala kayong alam at all, kasi may advantage din yan and may disadvantage. As well as doon sa mga may experience sa pagdadrive ng ibang sasakyan, na tulad ko, may experience ako sa pagmumotor. Kahit sabihin pa na may experience ako sa pagmumotor, may disadvantage din yung aking part, dahil nga nagmamanifest yung aking muscle memory sa nakasanayan kong sasakyan compared kesa doon sa mga walang muscle memory na nagmamanifest, and then they start practice, they practice from zero. Okay? So, yon. So, that's what happened to my beshi yesterday. That's what happened to my beshi yesterday. Zero knowledge siya. So, kaya, mas okay sa kanyang turuan, kasi walang magmamanifest sa kanya na muscle memory, kundi kailangan talaga na ile-lecture mo siya, at sa kanya, una pa lang, ang isip niya, ang preno ay nasa paa. Ako, ang isip ko, ang preno ay nasa kamay, nung mga una kong pagdadrive, pagpapractice. Okay? So, yon. So, I do hope na
kahit paano nakapagbigay sa inyo ng courage. Kasi kung talagang gusto nyo ang mga e-bikes, lalo na yung ating klase ng unit, binigyan ko na kayo ng ano. Napakapitit lang niya, kaya talagang makikerry nyo siya. Hindi excuse yung dahil senior citizen na kayo or what. As long as malakas pa kayo at may gana ang kamay nyo at paa, you can drive. No? Okay yan. At as long as you follow the rules and you know your lanes, ganyan, and marunong kayong dumistarte sa mga kabig, hanggat maaari, sana may kasama kayo para sa mga una-unang weeks nyo ng pagdadrive para mas safe. So, okay. Sobrang happy ako kasi I'm able to let my best friend experience the e-bike. Then, gusto ko sa turuan si wala lang kasing time kung si Ma'am si Ma'am Butika. Gusto ko siyang turuan. Para lang din for the experience. Kasi gusto rin ni Ma'am Butika ma-experience. Although wala naman siyang plan bumili, pero gusto rin daw niyang ma-experience mag-drive mo. Kasi may motor naman siya, Mio din. Diba? Meron na tayong ganito finally. Kuromi, long strip, LOL. Long strip, marshmallows. Okay, yeah. Ayan. Sige. Ano ko na lang to. Saan daan? Dito lilika ka. Ayan. Saan tayo paparada? Yung face pa picture mo. Saan tayo paparada? Sige, Dito tayo pumarada. Dito ka lang. Alis. Hindi, dito tayo paparada. Sige, diyan ka pumarada. Sige. Sige, sige. Dito? Oo, dini. Dito. Okay. Dito sa tabi ng Sige. Sige. Oh, ito up. Dandahan. Oh, tuwid mo lang. Oh. Op. Preno. Op. Yan. Oh, huwag bibitawan ha. Okay, pwede mo nang bitawan. Yon. Okay. Puto. Okay. Bes, huwag masyadong gili. Papalitan kita ha pagkatapos ang pangalawang hams ha. Dandahan, may hams. Tangina. Ano dandahan? Preno mo konti. Ay, marangada ka na. Wala pa namang hams eh. Umahalog-alog pa naman tayo. O, dandahan. Ayan. Sige. Ayan guys. Kasama ko si Beshi. Nag-usig kaming dalawa. Siyempre, kasama na yung kaba doon. Drive. Zoom, brum. Ano nga ba yung kukunin ko? Guys, kahapon pa ako ng hapon namimili din. Nakabili tayo ulit ng CLTV. Kahapon, apat na box tayo. Tapos, ayan. Kasi today, Sunday, dinalaw tayo ng ating Beshi. Ayun, Beshi. Ang Beshi natin. Hindi tayo pumayag na hindi niya na-experience to. May konting video lang. Baka kasi mapagalitan tayo ng fiancé niya. Naka-video tayo guys. Tinuruan natin ng konti. Medyo marunong-runong na ang Beshi natin. Ang Beshi natin. Munti ka na magkapatid at pangakawid. Masaya guys. So namili kami. Dito sa OSAID namin. Kanina pa talaga kami alis ng alis. Motor, tapos e-bike, motor, e-bike. Ganun. Diba? O kayo kapag bumili kayo nito, sasama niyo yung Beshi niyo. Bye!